Hello po! Kamusta na po kayong lahat? Handa na po ba kayo upang makinig ng ating sermon ngayon? Amen? Amen! Ang sermon natin ngayon ay tungkol sa mabuting pagsamba at sa masamang pagsamba. Bago natin simulan ang ating sermon, ihanda po muna natin ang ating mga sarili. Umupo po tayo ng maayos. Buksan po natin ang ating mga mata at ang ating mga tenga upang makinig ng ating sermon. Basahin po natin ang Hebreo chapter 11 verse 4. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Hebreo chapter 11 verse 4. Noong unang panahon, si Eva at si Adan pa lamang ang nakatira sa mundo. Sila ay nakatira sa hardin ng Eden. Dahil sa sobrang pagmamahal sa kanila ng Diyos, pinagkaloob nito sa kanila ang mga prutas, mga gulay, at sariwang hangin. Ngunit isang araw, nakagawa ng kasalanan sila Eva at Adan. Kaya naman, nagalit ang Diyos sa kanila. Kaya naman sila ay pinaalis ng Diyos sa hardin ng Eden at pinatira sa mundo. Lumipas ang maraming taon, si Eva at si Adan ay nagkaroon ng mga anak. Sila ay sina Cain, ang panganay, at si Abel naman ang pangalawa. Si Cain ay naging magsasaka ng mga gulay, prutas, at mga palay. Si Abel naman ay naging pastol ng mga tupa. Isang gabi, kinausap sina Cain at Abel ng kanilang mga magulang. Sinabi na sa kinaumagahan ay maghahandog sila sa Panginoon. Sinabi ni Abel, "Maghahandog ako sa ating Panginoon ng pinakamalaki, pinakamalusog at panganay na tupa." At sabi naman ni Cain, "Maghahandog din ako sa ating Panginoon." Nang dumating na ang araw ng paghandog, tulad ng sinabi, dala ni Cain at ni Abel ang kanilang mga handog. Dala ni Cain ang mga prutas, mga gulay, at mga palay na galing sa kanyang ani. At dala naman ni Abel ang kanyang panganay na tupa. Ito ang pinakamalaki, pinakamalusog na panganay na tupa. Tatanggapin kaya ng Diyos ang handog nila? Anong sa tingin nyo mga bata? Mga member, tatanggapin kaya ng Diyos ang handog ni Cain at ni Abel? Tingnan natin. Nang inihulog na ni Cain ang kanyang handog, ang apoy ay biglang humina. Bakit kaya? Ngunit nang si Abel na ang naghulog ng kanyang handog,
ang apoy ay lumakas. Ang ibig sabihin nito, tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel. Pero, bakit kaya hindi tinanggap ng Diyos ang handog ni Cain? Bakit kaya kay Abel lang ang tinanggap ng Diyos? Ating mga members at mga bata, tulad na lamang sa ating pagsamba. Hindi tinatanggap ng Diyos ang masamang pagsamba. Paano nga ba ang tunay na pagsamba? Ang tunay na pagsamba ay ang pagsamba na galing sa ating mga puso. Yan, dapat tulad na lamang sa oras ng pagsamba at sa pagpupuri natin sa Diyos. Dapat ba tayong nagse-cellphone or kaya natutulog or kaya gumagawa ng ibang bagay? Dapat ba kapag tayo nagpupuri sa Diyos, nakaupo lang po ba tayo? O kaya nakatingin lang sa iba? Hindi. Dapat po sa oras ng pagsamba, tayo ay kumakanta at sumasayaw sa galak. At sa oras naman ng sermon, dapat po ba tayo nag-iisip ng mga iba-ibang bagay? Mga bata, dapat ba iniisip natin yung paglalaro lang? Iniisip ba natin na ganito, makikipaglaro na lang ako sa kaibigan ko mamaya. Ayoko na lang makinig dito sa sermon. Dapat ba ganon? Iniisip ba dapat natin yung ibang bagay? Hindi. Dapat sa oras ng sermon, tayo ay makikinig. Bubuksan natin ang ating mga tenga at isa sa puso natin ang lahat ng ating napapakinggan. Sa paghandog sa ating Panginoon, katulad ni Cain at ni Abel, naghandog silang parehas sa ating Panginoon. Ngunit kay Abel lamang ang tinanggap ng Diyos. Bakit? Dahil inalay niya ang pinakamalusog, pinakamataba at ang panganay na tupa. Pinaghandaan niya ang paghandog sa Diyos. Si Cain ay naghandog din sa Diyos, parang si Abel. Ngunit, hindi ito tinanggap ng Diyos. Bakit kaya? Dahil pinili niya ang mga magagandang aning prutas, gulay at palay. At iyon ay itinabi niya para sa kanyang sarili lamang. At ang mga natirang ani lamang ang ibinigay niya sa Diyos. Hindi niya pinaghandaan ang pag-aalay katulad ni Abel. Sa tingin nyo, tama po ba yon? Hindi iyon tama. Dapat tayong maghandog sa Diyos ng buong puso natin. Dapat ihahandog natin sa Panginoon ang pinaka-the best. At dapat hindi tayo nag-aalinlangan sa paghahandog sa Panginoon at hindi natin pinipili ang mga ibang bagay na ihahandog sa Panginoon katulad ni Cain. Dapat tayo magkaroon ng tunay at busilak na puso ng paghandog sa ating Panginoon tulad ni Abel. Bago natin tapusin ang ating sermon, basahin muna natin ulit lahat ang Hebreo chapter 11 verse 12. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan
ng kanyang pananampalataya. Amen. At dyan na nga natatapos ang ating sermon.